Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga kapatiran po natin na nandito po sa ating church. Despite of the inclement weather, nandito po sila, kasama po natin para mag-pray. At sa inyo po na ngayon po ay nanonood sa ating Facebook Live, thank you for joining us. Sabi ko nga po kanina, I was nasa decision po kami kung sa mga bahay lang po tayo magpipray kasi nga po sabi ko baka wala pong makarating. Pero talagang yung mga workers po natin ay nagsikap po sila na makarating po dito. So tinuloy po namin yung ating online and physical prayer meeting. Sa puso ko po talagang kailangan po ng panalangin ngayon ng ating mga kababayan. May mga kapatiran po tayo na may sakit din, may mga kababayan tayong may mga namatay silang mga mahal sa buhay. So, we really need prayer po yung ating bansa. Kaya nagpapasalamat po kami na meron po kaming kasama ngayon na nag-commit para po tayo po ay makapag-prayer meeting. Ituon po natin sa Panginoon ang ating pong mga kaisipan, kahit na po yung ating paligid, yung ating pong bansa ay binabayo na naman po ng mga bagyo, ng mga baha. Pero ituon po natin sa Panginoon ang ating pong mga kaisipan, yung ating pong attention. Hindi po tayo magpipray sa Lord because ang reason natin ay fear or dahil po namang problema tayo. We come before the presence of the Lord because we recognize that He is our Father. He is our Lord. He is our Savior. At sa lahat po ng may magagawa sa ating buhay, ang Diyos po ang higit na may magagawa po sa atin. Amen. Pinapahintulot man po ng Panginoon ang mga pangyayaring ito na dumaan sa ating buhay, sa ating bayan. But God's purpose is higher. Though many times hindi po natin maunawaan po ang mga nangyayari sa buhay natin. Pero rest assured po that as we trust the Lord, meron pong mabuting plano ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Hide me now under your wings. Cover within your mighty hands. Sing it once again. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Christ alone. No His love, quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above
above the storms. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are. Sing it again. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Yes, Lord. Sabihin po natin sa ating mga kaluluwa, soul, be still. Peace, be still. Hallelujah. Fix your eyes upon Jesus. Hallelujah. Divert your attention from the trouble to the Lord Jesus Christ, who is the author and finisher of our faith. Hallelujah. Command our souls to be still and know that our God is the Lord. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. We fix our eyes upon you, Lord. We focus our attention Because he that dwells on who God is. in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Hallelujah. The voice of the Lord is upon the waters. The voice of the Lord is upon many waters. Hallelujah. The Lord sits enthroned above the floods. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Yes, be still. Speak peace, Lord, to the hearts of your people. Speak peace, Lord, to the minds of your people. Calm the storms, Lord, in our hearts. Calm the storm, Lord, in our minds. Be still and know that you are God. Be still and know that I am 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 God.
for you are near. I will not fear, 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 for you are near. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Confess your faith to the Lord. I will be still and know knowing that you are my God. I will be I still will and fear know you, your for you God. are with me. We worship you, Lord. Even though we walk in the shadow of valley You of are the Prince of death, we will Peace. fear You are the no mighty evil. God. Even though we walk in the And you fire, are we with won't fear, for us. you are with us. I will not be afraid, for you You are the are one who near. calms the storm. You are You with are the one who calms the us. raging sea. I will not All the waves and the winds Though I walk the through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with us. Though I walk through the water, though I walk through the flame, I will not fear, you will walk beside me. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. I will soar with you, Lord, above the storm. Oh, you will carry me. You will carry me up high, oh Lord. There I am above the storm. Carried by your Spirit, Lord. Hallelujah. So I will fix my eyes upon you, Lord. Hallelujah.
comforter. You are my one. You are my Jehovah Hallelujah, the mighty Jireh. fortress. Blessed be your name, O You are my Lord. healer. Blessed be your holy name. My divine healer. Hallelujah. Jesus. We worship you, Jesus. Your cup runneth over. You're the rock of my salvation. Hallelujah. You are the You higher love rock us on with which your I stand. You embrace us with your Hallelujah. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. In the presence of the Lord, Hallelujah. in the presence of the Lord. It is well with my soul. Whatever the situation, Lord, it is always well. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. In the midst of the storm, we can sing, it is well with my soul, with my It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Let's praise the name of the Lord for the peace that He gives, for the strength and grace that He gives. Hallelujah. Blessed be your name, Lord. Be lifted up, be exalted, O God, above the storm. Hallelujah. Be enthroned, O God. Hallelujah. As King. Hallelujah. Panginoon, sa kabila po ng mga bagyo at baha, sa kabila po, Panginoon, nagpapakita ng puwersa ng kalikasan, meron pa pong mas makapangyarihan, Panginoon. Meron pong mas makapangyarihan sa lahat, O Diyos. At sa gabing ito, Panginoon, as we worship you, Lord, kinikilala po namin that you are the Almighty God. You are the powerful God that we serve. At kayo po ang Diyos na may Yes, kontrol sa lahat ng hallelujah. bagay. Even, Lord, sa nature, Panginoon. Hallelujah. And we remember the Lord Jesus Christ Amen. speaking peace, O Lord, be still. Amen. Hallelujah. Sa bagyo, Panginoon. Hallelujah. Father, Hallelujah. in the name of Jesus, higit po sa lahat, Panginoon, ng mga bagyo, patahimikin mo po, Panginoon, ang anumang bagyong gumugulo sa aming isip, sa aming kalooban, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na mapuspos, mapuno, Panginoon, ng kapayapaan, ng kagalakan, na mula sa Holy Spirit ang aming mga puso. The peace, Panginoon, that passes all understanding.
The peace that comes from the Lord Jesus Christ that guards our hearts and our minds. Hallelujah. Oh, Jesus. Hayaan niyo po ng bawat kaisipan, ang bawat paningin namin, Panginoon, ay nakatuon sa Panginoong Jesus. Hallelujah. At hayaan mo pong dalhin mo kami, Panginoon, above the storms. Above the storms. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord, sa assurance that everything is under your control, that all things work together for the good of those who love you and who are the called according to your purpose. Salamat, Panginoon, dahil kahit sa kabila, Panginoon, ng mga kalamidad na ito, ay makikita po namin ang goodness mo, makikita po namin ang pagkilos mo, Panginoon. Makikita namin ang tinig mo, ang pagkilos mo, Panginoon, ang pagtuturo mo sa amin. At hayaan mo, Panginoon, na kami po ay lalo pong mapalapit sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng mga bagay na ito na dumarating sa aming mga buhay. Lalo kaming kumapit sa iyo, Panginoon. Lalo po kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Father, continue to comfort your people. Continue, Lord, to speak to us, Lord. Continue, Lord, to embrace your people with your presence. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, sa mga kaka-join pa lamang po ng ating prayer meeting. Welcome to the Foursquare Church, San Juan City. Today po ay ang prayer meeting or midweek service po natin. At mamaya po ay sama-sama tayong mananalangin para po sa mga prayer concerns, no? Yung mga nasa list po natin. At sama-sama po natin mamaya itaas po ang ating bansa sa Panginoon, ang ating mga kababayan po, no? Na ito po ay super unexpected na wala pong signal dito sa Metro Manila dahil po ang nakaraang bagyo pong Krising ay nandun po sa north, pero andyan po ang habagat na nai-intensify dahil po sa bagyo. So nakita po natin yung pagbuhos po ng ulan ng ilang araw, talagang pong tuloy-tuloy, no? At suspended po ang mga classes, at ganun din naman po ay nag-suspend din po ng mga pasok sa mga offices, no? Sa mga work. At kita po natin sa mga balita, mismo po sa ating mga kanya-kanyang lugar, lalo na po doon sa mga mabababa or flood-prone area na matataas po ang tubig. Ang mga dams po ay nagsispill over na po, kaya unti-unti po pinakakawalan po nila, na nakaka-apekto rin po sa pagtaas po ng mga ilog natin, no? Nag-overflow yung mga ilog. Si Zay at si Charles kahapon, no, nung isang gabi ay pumunta po, nagmotor po papunta ng Valenzuela dahil yung isa kong pamangkin ay nabaha na po yung kanilang bahay, no. Nung medyo traumatic na po yun sa amin dahil nung naundoy po kami, nandun pa po kami nakatira noon. Tabing ilog po kami. Tapos la Sister Neng, doon din po ang bahay sa Ugong, Valenzuela, doon sa may entrance ng C5 na pa-NLEX. Doon po kami dati nakatira. So, ngayon pong nagpakawala din ng tubig ang Lamesa Dam, ang Angat Dam. So, lahat po yun nagpa-flow din dito sa mga river na to na malapit po sa amin. Kaya, umapaw din yung tubig. So, good thing na taas na po, na ilipat na po sa second floor yung mga gamit. So mga kapatiran po natin, nag-update din po, lalo na dito sa mga taga San Perfecto, na talagang parang parte na po din talaga ng buhay nila na pag umuulan, dahil nga mababa po yung lugar nila, ay madali pong bumaha. So pag-pray po natin, mga kababayan po natin, na maging safe po sila. So last Sunday po ay pinag-usapan po natin the definition of discipleship. At nakita po natin sa Romans chapter 8, daanan lang po natin so that we can spend more time in prayer.
Sabi po doon, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, these He also called. Whom He called, these He also justified. And whom He justified, these He also glorified. So, sa ating pong tema na discipling the next generation, dinefine po natin ano ba yung ibig sabihin natin ng pagde-disciple. At nakita po natin, nilinaw po natin na ang Great Commission ng Panginoon, yung utos sa atin ng Panginoon doon sa Great Commission is to make disciples. Yung going, yung pag-evangelize, yung equipping, pagtuturo, pagbabaptize, pag-establish po ng faith, no, ng ating pong mga kapatiran sa Panginoon is all part of the process of making disciples. At sabi nga po natin, habang maraming mga churches ang naririnig natin na nagde-disciple, minsan natatanong natin, ang church ba natin ay may discipleship? No? Kasi may mga pastor ho, yung pinanggalingan ko pong simbahan, meron pong nakikriticize po yung previous pastor because sinasabi po na hindi marunong mag-disciple o kaya naman walang discipleship program. Sabi ko, paano kaya nangyari yun, no? Tapos ako po na uma-attend doon sa church na yon at na-disciple nung pastor na yun sa aking pananaw, no? Nung pastor na yun, the previous pastor. Ako ngayon ay isang malagong Kristiyano na nagpapastor at ginagamit ng Panginoon. So, totoo nga kaya yun, na walang discipleship program o kaya ay hindi marunong mag-disciple. Kasi itong pastor na to, no, na kinikriticize ay nakapag-train ng maraming workers, nakapag-establish ng maraming mga outreaches, tapos ang comment sa kanya ay hindi marunong mag-disciple. No? So baka kasi ang definition natin ng discipleship ay yung mga programa natin na merong mga small group, ganyan, merong mga books na pinag-aaralan, may mga curriculum na ginagamit. At apakaganda po na na-define po natin na ang discipleship ay hindi lang po yung meron tayong tool na ginagamit, meron tayong book na ginagamit. Let's say for example, Purpose-Driven Life. Na after 40 days, kapag ito ay nabasa mo na, ito ay napag-aralan mo na, yun na po ba yun? Tapos na. Ikaw ay isang disciple na. Matured ka na after 40 days. No? So, hindi po no? It is a journey. It is a process. And we say na ito po ay lifelong process. Lifelong journey. Habang tayo po ay buhay, tayo po ay nasa proseso ng pagde-disciple. Actually, kung tatanungin po natin, paano yung early church? Paano yung sinaunang simbahan? Wala naman silang ginagamit na purpose-driven life. Wala naman silang ginagamit na mga tools ng discipleship dati. Ang tawag sa kanila, disciples. Diba? Naipasa nila yung kanilang kaalaman, na-train sila ni Jesus Christ, kung ano yung mga na-witness, ano yung mga teachings na narinig nila kay Jesus Christ, they were able to pass that on sa mga sunod na generation. At yung mga naturuan din nila, itinuro din sa mga faithful men. Sabi nga po natin sa 2 Timothy 2:2. Diba? Sinasabihan po ni Apostle Paul si Timothy na isalin. Kung ano man yung naituro ni Paul kay Timothy ay isalin niya sa mga faithful men who are also able to teach others. Nakita niyo po yon yung parang networking no? Parang may mga downline. So si Paul, yung first generation, tinuruan niya po si Timothy, which is the second generation ng disciple,
At si Timothy naman sa kanyang church, sa Ephesian church ay maghahanap ng matuturuan din niya ng mga faithful men at yung mga faithful men naman na yon ay ito maghahanap din ng tuturuan nila. The fact na tayo po ngayon ay nakakilala sa Panginoon, na saved tayo, may nag-share sa atin, meron pong nag-disciple sa atin, ibig sabihin po, nakarating from the time ni Paul, ni Timothy, at ng mga tinuruan ni Timothy, hanggang sa panahon natin ngayon, nakarating sa atin ang gospel because may mga nag-disciple. Okay? Nakuha niyo po? Because merong discipleship. Kasi kung i-define natin ang discipleship base sa ginagawa ng isang church, kasi ganito yung ginagawa ng CCF, kasi ganito yung ginagawa ng Victory, kasi ganito yung ginagawa ng G12, na kapag hindi tayo nag-conform sa kanila, walang discipleship. Mali. Hindi ho yan ganyang gaya-gaya. No, hindi ho tayo yung gaya-gaya. Na kapag hindi tayo gumaya sa kanila, ay tayo yung mali, tayo yung walang discipleship. Hindi ho yan ganyan. The fact na may nare-raise tayong mga leaders, nakikita nyo po na kayo po ay napapalapit sa Panginoon, na natatransform yung life nyo, at ginagamit kayo ng Panginoon, that church has discipleship. Amen? Hindi nga lang siguro ganun ka-intensive, no? Katulad ng sa ibang simbahan, hindi lang ganoon ka-organize katulad ng G12 or ng ibang church. Pero the fact na may pagtuturo ng salita ng Panginoon, merong prayer, may fellowship, kung ano po yung ginagawa ng church in the book of Acts. Na ang sabi po doon sa Acts chapter 4 verse 2, no? Kung saan sila po from house to house, sila po ay nagtitipon-tipon, pinag-aaralan po nila yung mga apostles' teaching, they pray together, they break bread. Yun po eh. Pag ginagawa po nila yan, tapos meron pong mission na sila po ay humahayo at nagdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon, meron pong discipleship doon sa church na yun. At dinefine po natin ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isang disciple ng Panginoon. Kasi iba yung pagiging attender lang, iba po yung nag-join lang kayo, iba po yun eh. Sa attender lang, sa sinasabi nating believer lang o disciple. Ang dami po kasing nagpo-profess, no, nagsasabi na sila po ay Christian. Ano ba ang kaibahan ng Christian sa disciple? Okay? Kasi kung tutuusin po, yung term na Christian, yun po ay parang pang-asar sa kanila dati. Hindi naman talaga sila, ang mga followers ni Jesus Christ were not originally called Christians. In fact, ang tawag sa kanila, the way. Tama ba, Kuya Paul? Yeah. Mga members of the way. Yun ang tawag sa kanila kasi nga si Jesus is the way, the truth, and the life, no? Ang tawag sa kanila una, the way. Tapos later on, dahil nga si Jesus Christ yung kanilang founder, tinawag na silang Christians. No? Tinawag na silang Christians. Ang tumawag sa kanila ng Christians, hindi yung mga Christians, hindi ang church ang pumili ng term na yon na tawag sa kanila. Yung mga outsiders ang tumawag sa kanila ng Christians. Okay? But throughout the scriptures, ang tawag sa mga followers ni Jesus Christ are disciples. Very consistent yan. In the Gospels, in the writings, mga letters po ng mga apostles, Christians are called disciples, no? Yung mga followers ni Jesus Christ. Kaya, pag sinabi pong Christian, baka ang ibig sabihin ng ibang tao ay religion nila ay Christian. But the question is,
Are they following Jesus Christ? Are they being transformed by the Holy Spirit, by the Lord Jesus Christ, by the Word of God? And are they joining Jesus in His mission dito po sa earth na ito? Yun po yung nasa isip ni Jesus Christ. And when He called His first disciples, sabi niya, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." So ang intention ni Jesus Christ, nung tinawag niya yung mga first disciples niya, ayun, sumama sila kay Jesus Christ, kahit saan magpunta si Jesus Christ, kasama po sila. They were following Jesus Christ. And while the Lord Jesus Christ is modeling the kingdom of God, the Word of God, teaching them, they are being transformed. Binabago ni Jesus Christ yung mind nila, yung mindset nila. As they follow Jesus Christ, they are being transformed. No? And then, nung marunong na po sila na rin po yung gumagawa nung ginagawa ni Jesus Christ. Kita po natin, Jesus sent them to heal the sick, to deliver those who are oppressed by the demons, to preach the gospel. So, later on, nung wala na si Jesus Christ, dahil na-train na sila ni Jesus Christ, marunong na sila. So sila na naman na nagtitrain sa iba. Kaya nga sabi ni Paul doon sa chapter 4 ng Ephesians, anong role ng apostle, ng prophet, ng evangelist, ng pastor, ng teacher? Is to equip, to train. To train the believers for the work of ministry so that they will grow, they will mature in the likeness of Jesus Christ. So, cycle yun. Process yun na cycle. Paulit-ulit. At dahil po, ginabayan sila ng Panginoon at naging faithful sila sa utos ng Panginoon to go therefore and make disciples. Imagine nyo, after 2,000 years, 2025 na po ngayon, patuloy pa rin po na nag-evangelize at nagdi-disciple ang mga Kristiyano. Nakarating ho hanggang sa generation natin at panahon natin ngayon ang Word of God. Ang church ay nag-i-exist pa rin. May discipleship. Diba? Kahit walang tools, yung mga alagad noon, walang purpose-driven life, walang J12 noon. Diba? Nakarating hanggang sa atin ngayon ang gospel. Anong manual? Ito. Bible naman talaga ang manual natin ng discipleship eh. Diba? Manual natin, discipleship. Ang ginawa lang nung iba, nag-organize sila ng curriculum to simplify, tapos yung mga doctrines ng church, sinimplify, tapos yun ang tinuturo. Okay? So, ito pa rin ang best tool natin. Bible, ang manual natin for discipleship. Pero sabi nga po natin, hindi lang po yan yung basta nabasa mo na yung Bible. Lagi tayong babalik doon. Kamusta ka na? Are you following Jesus? Kasi sa stage na to ng buhay mo, are you still following Jesus? O may mga Kristiyano nagbalik na sa mundo? Diba? Nandun na sila sa worldliness. Sino na ang sinusundan nyo? Baka mga artista na, baka mga kung sino-sino nang inusundan nyo. Kaya check nyo, are you still following Jesus? Natatransform ba buhay mo? O paurong ka? Diba? Pabalik yung buhay mo. Dapat paganda ka ng paganda. Pabuti ka ng pabuti. Diba? Pabait ka ng pabait. Mas lalong nakikita sa atin yung radiance ni Jesus ng Holy Spirit, yung fruit ng Spirit. Amen? And then, dahil naintindihan mo na, dahil mature ka na, naintindihan mo na yung kahalagahan ng mga ginagawa natin sa church, na bakit kailangan mag-serve tayo, bakit may ministry, bakit kailangan magbigay, bakit kailangan mag-share ng gospel, mag-akay ng kaluluwa, bakit kailangan mag-join ka sa mga small groups. Yan. Kasi, alam mo na ito yung purpose ng buhay mo eh. Ito yung mission mo. And you are joining Jesus in His mission. So, dear brothers and sisters, hindi naman yung nakadepende sa panahon. Kaya bumabagyo, umuulan.
tuloy ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Sabi ko nga po, pagka kinuha na tayo ni Lord, yun na yung graduation natin. Umuulan, umaaraw, bumabaha, bumabagyo, tuloy lang ang ating proseso ng discipleship sa buhay natin. Kasi kahit na may baha, may bagyo, magandang panahon, maganda nangyayari sa buhay natin, o kaya malungkot tayo, meron pa rin ginagawa ang Lord sa atin to grow us, to mature us. So, lahat yan ay ginagamit ni Lord. Kaya nga yung context nung Romans 8:28 na yon, that God is causing all things to work together, yun eh. Lahat, tagumpay, failure, malungkot, masaya, ano man ang dumarating sa buhay natin, ginagamit yan ng Panginoon to grow us. Amen? So ano man ang nangyayari sa buhay natin, tuloy po ang journey natin toward maturity. And that's what we call discipleship. So tonight po, isama po natin yan sa ating prayer, kasama po ng iba pa po nating mga prayer concerns. So unang-una na po syempre yung weather system natin sa Philippines. Grabe, sunod-sunod na naman to. Parang last year, no? Sunod-sunod, nakapila yung mga bagyo. Ito parang gano'n na naman po yung nangyayari, no? Tapos ano pa yan, yung basic po yung southwest monsoon, yung habagat natin, na talagang rainy season po ngayon. Na lalo lang na-intensify dahil nga, ayan, merong tropical storm Dante, nakaalis na po si Crising, may sumunod kagad, si Dante. Tapos, ayan, may nakapila pong kasunod kagad na tropical depression Emong. Tapos meron pa pong isang low pressure area, though hindi naman papunta sa direction natin. Kung ito po ay mabuong bagyo, ang sabi po ng Pag-asa, hindi papunta sa atin yung direction. Okay. So dahil dito, nagbabaha po, no? Ulan ng ulan. So pag-pray po natin yung safety ng ating mga kababayan na nakatira sa mga prone flood and landslide areas. Safety po ng mga rescuers natin, yung mga government agencies po na tumutulong po na mag-rescue, maglikas ng mga kababayan natin, yung mga agencies na involved sa relief operations, sama po natin sa prayer na maging safe po sila. Okay? And then, wag pong magkasakit din yung mga kababayan natin na nasa mga evacuation center kasi dahil dikit-dikit po sila doon o crowded sila. Tapos yung panahon po, nababasa po sila, no, maging safe po sila sa anumang mga sakit. Pero yung mga kakilala po natin ng mga kapatiran natin, mga kababayan natin ng mga may sakit, ipag-pray po natin sila for healing. Si Kuya Jomar, admit po siya sa hospital dahil sa infection po sa kanyang paa. So, pag-pray po natin ang healing niya. Comfort and provision for those who lost loved ones. May mga kababayan tayo na namatayan po ng mahal sa buhay dahil po dito sa mga pagbahang ito o sa bagyo. Pag-pray natin yung comfort and provision ni Lord. Si Sister Ana po, yung kanyang tatay ay umuwi na po sa Lord. So pag-pray po natin sila. Church discipleship, yan yung mga tribes po, pag-pray po natin na yung mga members po ay talagang maging committed po sila, no, sa kanilang grupo. And then, magde-decide pa po kung itutuloy po yung ating finally this coming Friday, but our youth department is preparing for it. Yung mga materials po nila, ipiniprepare po nila. Safe naman po itong ating church. Kung itutuloy nyo po yan, safe po sa ulan, sa baha yung ating church kasi nasa mataas tayong lugar. Blessing upon our partners, supporters, and givers. No? Pag-pray po natin na patuloy pong i-bless ng Lord ang ating pong mga kapatiran na faithfully nagbibigay po sa gawain ng Panginoon at yung pong mga partners po natin. At yan po yung sa taas po ng mga binabayaran po natin, nagagawa naman po natin na ma-fulfill yung ating pong mga bayarin. So the Lord is so good po sa ating church at ganun din po sa buhay po ng ating mga ministry partners. So sige po, samahan niyo po kami na manalangin sa gabing ito, trusting the Lord that He is going to move as we pray. No? Alam po ng Panginoon ang ginagawa po niya, and let's trust His wisdom
His love, and His grace.
for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness, oh God. Hallelujah. We bless you. Let's give thanks to the Lord for His goodness and His faithfulness sa ating mga buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa presence mo sa Thank you, Lord. gabing ito, Panginoon, na Thank you, Jesus. patuloy mo pong ipinarana sa bawat isa sa amin. That as we pray, Lord, sa mga items, Panginoon, sa aming prayer list, Lord, nangusap ka rin po sa amin, Panginoon. And your Spirit, O God, has assured us na kasama mo, kasama ka namin, Panginoon. That we will not fear, Lord. Na kayo po ang Diyos na patuloy po na mag-iingat at mangangalaga sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga material na bagay na binibless mo kami, Panginoon. Salamat sa mga kaibigan namin, kapamilya namin, Panginoon. They are blessings to us, Lord. At ito po yung mga bagay, Panginoon, na mas maganda po na pahalagahan po namin, Panginoon, instead of material things. Dahil nakita po namin, Panginoon, ang mga bagay na ipinundar namin, Lord, sa isang iglap po pwedeng mawala. But Lord, yung pag-discipleship, building relationship with one another, loving one another, leading people to Jesus Christ, helping others to grow and mature in the Lord. That is something, Lord, na eternal, na madadala namin, Panginoon, sa heaven pag tinawag mo na kami, Panginoon, pag nandun na kaming lahat, Lord. And we appreciate you, Lord, for the people, Panginoon, na ginamit mo sa amin. Kung bakit kami naligtas, Panginoon, sa mga taong nag-share sa amin ng gospel, sa mga leaders, sa mga fellow Christians, Lord, na ginamit mo para po kami ay matuto, Panginoon, maturuan. Bless them, Lord. Hallelujah. Bless them, Lord. At kami rin, Panginoon, gamitin mo kami, Lord, as we grow, Panginoon, gamitin mo kami to help others sa aming church, Panginoon, na mapalapit sa iyo, na mag-grow sila at makilala ka, Panginoon. Hallelujah. Upang ang buong church, Panginoon, ay mag-grow, Lord, ma-build up, ma-edify, Panginoon, as we all speak the truth in love and by the power of your Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Thank you so much po. We appreciate your time and yung effort po ninyo sa pagsama po sa amin sa prayer meeting natin. Sa darating na Wednesday po uli ay magkita-kita po tayo. At sa darating pong Sunday, wag po kayong mawawala because it will be the last part ng atin pong theme topic for Sunday, discipling the next generation. At meron po tayong gagawin po sa mga pamilya. So invite niyo po yung mga mga parents niyo, yung mga anak po ninyo, attend church on Sunday, no? Kung kaya naman po as a family, because we will pray for the family. The Lord bless you po.